Hindi kayo kilala. Isang anak ang sumigaw sa harap ng buong barangay matapos mabunyag ang pinakatagong kasinungalingan ng kanyang ama. Maulan ang gabi nang dumating si Marco sa kanilang maliit na bahay sa Davao. Basang-basa ang kanyang uniforme sa trabaho bilang service crew. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang supot ng tinapay. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niyang muli ang kanyang amang si Rogelio na lasing. Yan lang, sigaw ni Rogelio habang hinahagis ang basong may alak. Basag! Napaatras si Marco. 300 piso lang inabot mo. Wala kang silbi. Ako ang nagpalaki sa'yo. Tahimik lang si Marco habang pinipigilan ang luha. Sa sulok ng bahay, umiiyak ang kanyang nakababatang kapatid na si Mia. Kuya, gutom na ako, mahina nitong sabi. Humigpit ang panga ni Marco. 2 trabaho na ang pinapasukan niya. Nag-aaral siya sa umaga. Nagtatrabaho sa gabi. Pero hindi pa rin sapat. At ang pinakamasakit, ang sarili niyang ama ang sumisira sa kanilang pamilya. Marco, hanggang kailan ka magiging mahirap, madalas itanong ni Rogelio. Pero ang hindi alam ng ama niya. Si Marco ang nagbabayad ng utang nila. Si Marco ang bumibili ng gamot ni Mia. Si Marco ang dahilan kung bakit may pagkain sila araw-araw. Ngunit kahit kailan, hindi siya nakarinig ng isalamat. Isang gabi, habang naglalaba si Marco sa likod ng bahay, lumapit si Mia. Kuya, o bakit? Bakit galit lagi si Papa sa'yo? Napayuko si Marco. Hindi ko rin alam. Tahimik silang dalawa. Tanging ulan lang ang maririnig. Hanggang sa may sinabi si Mia na nagpabago sa lahat. Kuya, may sikreto si Papa. Napatingin si Marco. Ano nang ibig mong sabihin? Kinabahan si Mia. May narinig ako, sabi niya hindi ka raw niya tunay na anak. Parang tumigil ang mundo. Nanlamig ang buong katawan ni Marco. Anong sinabi mo? Sorry kuya, umiiyak na sabi ni Mia. Hindi nakatulog si Marco buong gabi. Paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ni Mia. Hindi ka tunay na anak. Inabukasan, maagang umalis si Rogelio. Habang naglilinis si Marco ng kabinet, may nahulog na lumang sobre. Nakasulat. Para kay Marco, huwag mong bubuksan hanggat hindi mo nalalaman ang totoo. Kinabahan siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang sulat. At doon niya nabasa ang katotohanang yumanig sa buong pagkatao niya. Anak, kung nababasa mo ito, ibig sabihin hindi na kinaya ng konsensya ko. Hindi si Rogelio ang tunay mong ama. Ang tunay mong ama ay isang doktor na minsang tumulong sa akin. Pinilit akong iwan kanya dahil may sarili na siyang pamilya. Pero si Rogelio tinanggap ka kahit hindi kanya dugo. Ngunit habang tumatagal, naging mapait siya dahil pakiramdam niya, ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang buhay niya. Nanginginig si Marco habang bumabagsak ang luha. Hindi totoo, Tuti. Biglang bumukas ang pinto. Nakatayo si Rogelio. Galit na galit. Hindi dapat binuksan, Ive. Totoo, Give, sigaw ni Marco. Tahimik si Rogelio. Pero sapat na iyon. Doon nawasak ang puso ni Marco. Buong buhay ko pinaramdam mong wala akong kwenta. Dahil hindi kita anak, sigaw ni Rogelio. Tahimik. Maging ang ulan sa labas ay tila huminto. Napaluha si Mia. Papa, tama na. Pero huli na. Tuluyan nang nasaktan si Marco. Hindi kayo kilala. At lumabas siya ng bahay. 3 araw na hindi umuwi si Marco. Halos mabaliw si Mia kakaiyak. Ngunit si Rogelio, mas lalong nalulong sa alak. Isang gabi, bumagsak siya sa kalsada. Inatake sa puso. Dinala siya sa ospital. Wala po ba kayong kamag-anak? Tanong ng nurse. Tahimik si Mia. Wala silang pera. Walang tutulong. Hanggang sa may isang lalaking dumating. Hingal. Pawis na pawis. Si Marco. Nasaan si Papa? Napaiyak si Mia. Kuya, kahit sobrang sakit ng ginawa ng ama niya, hindi niya ito kayang pabayaan. Nasa dihig si Rogelio. Mahina. Halos hindi makapagsalita. Lumapit si Marco. Bakit mo ginawa sa akin yon? Tumulo ang luha ni Rogelio.
Dahil naiinggit ako sa'yo. Nagulat si Marco. Habang lumalaki ka nakita kong mas mabuti kang tao kaysa sa akin. Humagulgol si Rogelio. Ako ang tunay na walang kwenta. Tahimik si Marco. Pagkatapos ng ilang segundo, hinawakan niya ang kamay ng ama. Papa ni. Napaiyak si Rogelio. Patawarin mo ako. At patawarin mo rin ang sarili mo. Makalipas ang isang linggo, may dumating na matandang lalaki sa ospital. Naka-Amerikana. May dalang sobre. Ako si Enrique Villanueva. Nanlaki ang mata ni Marco. Anak ti. Siya ang tunay niyang ama. Tahimik ang buong kwarto. Matagal kitang hinanap ti. Ngunit ang sumunod na sinabi nito ang mas lalong nagpagulo sa lahat. May sakit ako sa puso at gusto kong ipamana sa iyo ang lahat ng mayroon ako. Pero ngumiti lang si Marco. At sinabi niya ang hindi inaasahan ng lahat. Hindi ko kailangan ng pera. Napatingin si Rogelio. Ang kailangan ko pamilya. At sa unang pagkakataon, umiyak si Rogelio hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagsisisi. Pagkalipas ng ilang buwan, unti-unting nagbago si Rogelio. Tumigil siya sa pag-inom. Naghanap siya ng trabaho. At araw-araw niyang sinusubukang bumawi sa mga anak niya. Isang gabi habang sabay-sabay silang kumakain, biglang nagsalita si Mia. Mas masarap pala kumain kapag walang sigawan. Natahimik silang lahat. Pagkatapos sabay-sabay silang natawa. At doon na-realize ni Marco. Hindi dugo ang bumubuo sa isang tunay na pamilya, kundi pagmamahal, pagpapatawad at sakripisyo. Moral lesson. Ang galit at lihim ay kayang sirain ang isang pamilya, ngunit ang pagpapatawad at katotohanan ay may kapangyarihang buuin itong muli. Minsan, hindi natin kailangang hanapin kung sino ang tunay nating kadugo. Dahil ang tunay na pamilya ay iyong nananatili kahit sa pinakamadilim na bahagi ng buhay.